Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon ng kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. NISA, Investment sa Japan. Isang pagkakataon ba ito para sa mga foreigners? Isa sa mga madalas na tanong ng mga Pilipino at iba pang foreigner na nagtatrabaho sa Japan ay paano ko mapapalago ang ipon ko. Marami sa atin ang nagsisipag mag-overtime, nagtitipid at nag-iipon para sa pamilya. Ngunit alam ba ninyo na bukod sa ordinaryong bank savings, may programa ang gobyerno ng Japan na maaaring makatulong na palaguin ang inyong pera nang hindi agad kinakaltasan ng buwis. Ang programang ito ay tinatawag na NISA o Nippon Individual Savings Account. Ano ba talaga ang NISA? Sa simpleng salita, ang NISA ay hindi bangko at hindi rin insurance. Isa itong investment account na suportado ng gobyerno ng Japan upang hikayatin ng mga tao na mag-invest para sa kanilang kinabukasan. Kapag nag-invest ka sa ordinaryong investment account sa Japan at kumita ka halimbawa na 100,000 yen, babawasan ito ng humigit kumulang 20% na buwis. Pero kung ang investment mo ay nasa NISA account at pasok sa mga patakaran nito, ang kita mo ay tax-free o walang kaltas na buwis. Ibig sabihin, mas maraming kita ang mapupunta sa iyo. Maaari bang mag-NISA ang foreigner? Ang sagot ay oo. Hindi kailangang Japanese citizen ka. Basta legal ka naninirahan sa Japan, may valid residence card, mayroong my number, at ikaw ay tax resident ng Japan. Maaari kang magbukas ng NISA account. Kaya kung ikaw ay Pilipino, Vietnamese, Nepali, Indonesian, Brazilian o anumang nationality, basta legal kang residente ng Japan, maaari kang maging qualified. Sino ang pwedeng magbukas? Halimbawa, ang permanent resident, long-term resident, engineer visa, skilled worker, Tokotei Jinwoo o SSW, spouse visa, at working visa. Lahat ng ito ay maaari mag-apply kung natutugunan nila ang requirements ng financial institution. Paano kumikita ang NISA? Maraming nagtatanong, kung hindi ito bangko, paano kikita ang pera ko? Narito ang simpleng halimbawa. Sabihin nating bawat buwan ay naglalagay ka ng 10,000 yen. Ang perang ito ay ini-invest sa iba't ibang kumpanya o investment funds. May mga kumpanya na tumatanggap ng 100 yen, 500 yen, 1,000 yen, o 5,000 buwan-buwan. Depende ito sa bangko o securities company na pipiliin mo. Saan maaaring magbukas ng NISA? Maraming kilalang financial institution ang nag-aalok nito. Halimbawa, SBI Securities, Rakuten Securities, Monex Securities, Matsui Securities, MUFG Bank, SMBC, at Mizuho Bank. May kanya-kanyang investment products ang bawat kumpanya. Ano ang mga dokumentong kailangan? Karaniwan ang residence card, my number card o notification, valid ID, bank account sa Japan, mobile number, at address sa Japan. Pagkatapos maaprubahan ang application, maaari ka nang magsimulang mag-invest. Ano ang hindi dapat gawin? Maraming nagkakamali sa pag-iisip na maglalagay ako ngayon tapos sa susunod na buwan, doble na agad ang pera ko. Hindi po ganoon ang investment. Ang NISA ay para sa long-term investing. Maaaring umabot ng 5, 10, o higit pang taon bago makita ang malaking paglago ng investment. Paano kung uuwi na ako sa Pilipinas? Isa ito sa madalas itanong ng mga foreigner. Kapag tuluyan ka ng hindi residente ng Japan, maaaring hindi ka na makapagdagdag ng bagong investment sa iyong NISA account. Depende rin ito sa rules ng financial institution at sa iyong residency status. Kaya kung balak mong permanenteng umuwi ng Pilipinas, magandang magtanong muna sa bangko o securities company kung ano ang mangyayari sa iyong account. Dapat ba akong mag-invest? Ang sagot ay depende sa iyong sitwasyon.
Kung may emergency fund ka na, wala kang mabigat na utang, at may sobrang perang hindi mo kailangan sa araw-araw, maaari mong pag-aralan ang NISA. Ngunit, kung ang perang gagamitin mo ay pambayad ng renta, pagkain o gastusin ng pamilya, mas mabuting unahin muna ang mga iyon. Mahalaga ring tandaan, ang NISA ay hindi get-rich-quick scheme. Hindi ito networking. Hindi ito online scam. Hindi ito investment na may garantisadong tubo. Ito ay legal na investment program ng gobyerno ng Japan. Ngunit tulad ng lahat ng investment, may kaakibat itong panganib. Kaya mahalagang pag-aralan muna ang mga produktong paglalagyan ng iyong pera at huwag basta sumunod sa sabi-sabi. Sa pangwakas, kung ikaw ay isang foreigner na nagtatrabaho sa Japan at nais mong mapalago ang iyong ipon sa legal at tax-efficient na paraan, maaaring isa sa mga opsyon ang NISA. Ngunit tandaan, ang unang investment ay hindi ang pera, kundi ang kaalaman. Aralin mo na kung paano ito gumagana bago maglagay ng kahit isang yen. Sana ay may bago kang natutunan tungkol sa NISA investment sa Japan. Disclaimer lamang, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layunin pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kompleto ay laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.